It is how you see yourself and how you understand the Word of God about you. Yun po ang mas mahalaga. Kaya yun po ay paulit-ulit na tinuturo po natin dito upang tayo magkaroon ng kumpiyansa. Hindi po sa sarili nating accomplishment. Kasi yun po, yung iba naman, ang taas ng tingin sa sarili nila dahil graduate ako ng college. Mataas ang score ko sa NCEE. Ayan na naman tayo, NCEE na naman. Napanood ko tuloy yung isang araw yung NCEE ko. 72, napaalalahanan pa. 72. 98 ang aking NCEE. Mayayabang. Pinagmamalaki yung kanilang na-accomplish. Dahil nag-aral daw sila mabuti. Ang problema sa ganyan, ito po, alam niyo po ano magiging problema dyan. Laging merong mas matalino sa'yo. Laging meron. At kapag ikaw, ang kumpiyansa mo, dun sa iyong accomplishment, laging merong mas magaling sa'yo. Kahit saan po yan, laging mas magaling ka magluto, at yan ang kumpiyansa mo. Ewan ko lang, pag may namit kang isang tao, mas magaling, at mas bata pa sa'yo, ang tingin mo na sa sarili mo, langgam. Hindi pala ako magaling. So, hindi po ang accomplishment natin ang magbibigay ng kumpiyansa sa atin. Ang magbibigay ng kumpiyansa sa atin ay ang salita ng Lord kung ano sinasabi niya patungkol sa atin. Ika'y mananagumpay, ika'y ginawa ayon sa kanyang image, ikaw ay minamahal ng Lord, ang pinambayad sa iyo ay ang banal na dugo ni Kristo. Hindi ka cheap. You are expensive. Sabihin mo sa iyong katabi, expensive ka. Expensive ka. Bigatin ka. Sabihin mo, bigatin ka. So we've been talking about seeing your best version or becoming the best you. Ako po, at minsan sa buhay ko, noon po, siguro pa after ng college or even during college time, kasi po, nag-aral ako sa Mapua and then, dahil nga hindi ako ganun kahiling mag-aral, parang wala sa akin yung mag-aral. Mas gusto ko mag-enjoy sa, happy-happy. Konting aral lang, okay na. Basta pumasa, okay na ako doon. Hindi ako yung nag-achieve. Makakuha ko ng medal, magkaroon ako ng honor, ako ang pinaka-top one. Wala, hindi man lang sumagi sa isip ko yon. Ang gusto ko lang, papasa, alam ko na yan, papasa na ako dyan. Sige, labas na tayo. Saan tayo pupunta ngayong gabi? Yun lang po ako. Hindi po ako ganun sa masyado na umaasa na makakuha ng mataas, So yun po, wag po natin ilagay ang ating kumpiyansa sa ating accomplishment. At ako, nung napunta ako, dahil nagsimula ako sa Mapua, MIT, Mapua Institute of Technology, na-kick out po ako. Alam niyo po ibig sabihin ng kick out? Sinipa. Ayaw ka na namin. Aray! Ang tigas ng ulo ko 3 beses akong sinipa. Hindi, baka pwede pa akong pagbigyan yung ngayon. O sige, pagbigyan ka namin. Aral ako. Isang SIM, hindi ako nasipa. Sumunod na SIM, sipa na naman ako. Kika, ayaw ka na namin dito. Baka pwede bang bigyan mo ko 3 beses akong nag-appeal. Pagbigyan nyo naman ako para makatapos na. Umabot na ako ng mga 3rd year to 4th year college. 1 taon na lang, matatapos na ako. Nasipa na naman ako. Pak! Sige na nga, sakit na. So, sakit na ng sipa. Umalis na ako. Dahil, maraming nag-i-issue na pag-iinitan na ako ng mga ilang, may mga LGBT na instructor. Dahil itong, hindi naman sa medyo, hindi lahat na nag-artista gwapo. Yung iba hindi lahat ng gwapo nag-artista. Yung iba So, sige, nung buwaba ang tingin ko sa sarili ko, dahil nagtapos na ako sa isang eskwelahan sa tabi ng estero na hindi maganda, ayoko lang banggitin yung eskwela na yun. Yun ang feeling ko, parang every time nung panahon na yun, ang mga barkada ko graduate sa MIT. Ako, graduate ako doon ng 4 years lang. Mas mauna ako nag-graduate sila. Sila 5 years sila nag-graduate. Ako 4 years lang. Kasi nasipa na nga ako. So,
parang tingin ko, wow, ang tatalino naman ito. Ako, na-kick out, di ako nakapag-graduate dyan. Doon ako graduate sa mga lahat ng na-kick out dito. Doon, nagkita-kita kami, sama-sama. Oy, pare, appear! Nandito ka na pala? Oo, last year pa. Ako, nag-appeal ako ng maraming beses eh. O, kita mo, dito ka rin pala pupunta. Nagkaroon kami ng reunion doon. So, doon. So, bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Parang, well, isang eskwelahan na wala lang, doon talaga. School bukol, kahit hindi ka mag-aral, pasado ka. Hindi ako nag-aral doon. Promise. Pero pumasa ako. Sa Mapua, talaga nag-aaral ako para lang pumasa. Hindi pumasa-pasa. Dito, hindi na nga ako nag-aral. Pumasa pa. Parang ganun ata, pag hindi ka nag-aral, pumapasa. Hindi, kasi yung medyo mababa yung standard ng school niya. Anyway, nakagraduate ako ng CE, Civil Engineering. So, bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Pero hindi po yun dapat ang maging basihan natin para tumaas ang ating paningin sa ating sarili. Ang basihan kung bakit may kumpiyansa ka sa buhay mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay bigatin. Ikaw ay pinurchase ka ng banal na dugo ni Jesus. Ikaw ay mahalaga. Yun ang dapat magbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo, bakit po? Kasi hindi nagbabago yun. It is something na constant and will never, ever change. Yung accomplishment mo, laging merong iba mas mataas sa'yo. Ay, ito ang award na nakuha ko. Ay, yan lang ba? Ang liit naman. O, tingnan mo, award ko mas malaki. Pag ganun, bagsak na balikat mo. Pero kung ang kumpiyansa mo ay nanggagaling sa Bible, ginawa ni Jesus dahil ikaw ay anak ng Diyos, si Jesus ang nagbayad sa iyo, yung banal na dugo niya, at mahal na mahal ka ng Diyos, at ikaw ay mahalaga sa Kanya, hindi nagbabago po yun. Matulog ka mamayang gabi, paggising bukas, yun pa rin ang sabi ng salita ng Diyos. At pag doon nakaangkla, nakakapit ang inyong kumpiyansa, merong isang mayor na dumating. Mayor, kamusta po? Hindi kayong naliliit na si mayor siya, ako isang janitor. May kumpiyansa ka sa buhay mo. Now, let me jump. Tatalo na ako, no? Okay. Created in the image of God. Let's go here. Created in the image of God. Sabi ko kanina, you are created in the image of God. There you go. Sa imahe ng Panginoon, tayo ginawa. Now, in Psalm chapter 8, verse 3 to 4, sabi dito, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars that you have established, what are human, what are men beings that you are mindful of them? Mortals that you care for them. Stop. Let's analyze and read again. Sabi ni David, kapag ako'y tumingin sa kalangitan, the work of your fingers, ito'y ginawa ng inyong daliri, mga daliri. The moon, the stars that you have established. Stop. Ang moon at ang stars, ang pinanggawa ni Lord daw ay, sabi ni David, daliri. Daliri. Tandaan natin. Anong kayang gawin ng daliri? Sa katawan natin, tayo mismo, medyo limitado. Kaya niyang magsulat siguro, daliri. May kasama ng kamay yun, ha? Pero kung daliri lang, pangkilite. Di ba? Yan. Ano pa? Ano pa ba? Linis, ganyan. Medyo may magagawa, pero limitado. Mas maraming sigurong magagawa ang paa. Paa. Pag-usapan natin yung legs mo, mas maraming magagawa yan. So in other words, in terms of work, limitado pa ang kayang gawin ng daliri. Pag pinag-uusapan natin ang kayang gawin. Pero sabi dito, iyang buwan at ang bituin sa langit, ito'y gawa lang ng iyong daliri. Sisiw lang yan, Lord. Dati, ang dating sa akin, pinagmamalaki ni David, pero kasi wala namang binanggit do sa creation, ang stars and moon ay ginawa ng daliri. Wala pong ginawa. Binalikan ko yung Genesis. And mamaya pupuntahan po natin yun. Pero tayo po ay manghang-manghana
Pag tumingala tayo sa gabi, at maraming bituin at buwan, buong buo yung buwan. Wow, ang ganda ng buwan, ano? Di sasabihin naman ng katabi mo, oo nga, ang ganda. Kasing ganda mo. Ayan na, umuhugot na. Yehey! Pati yung bituin, ano? Parang ikaw, nagniningning. Ayan. Sasagutin mo na ba ako? Ayan. Ayan na. Nagpo-propose na ng pag-ibig. Dahil totoo po, napakaganda po ng buwan at ng langit natin. Kapag wala pong ulap, pag hindi po bagyo, no? Titingin kang ganyan, lalo sa karagatan, tuwing pag summer, naalala ko nung binata ako, nandun kami sa Batangas, nakahiga lang kami sa buhangin, titingala kami, parang ganda ng ano. Kitang-kita mo yung stars doon at saka buwan. Talagang mamamangha ka. Isipin mo nga parang, bakit nandiyan yan, nakalutang lang at hindi nauubos yung lakas niya, laging nagliliwanag. Yung buwan talagang, wow, ang galing. Pero ito po, ang sabi ni David, ito ay gawa lang ng daliri. Alam niyo po ba kung ano ang ginamit ni Lord nung tayo'y ginawa? Hindi po daliri. Simple lang kasi, daliri, konti ang kayang gawin ng daliri. Ang ginamit ni Lord na panggawa sa atin ay, next week sabihin ko. Hindi po. Ito po babasahin natin. Tapusin lang muna natin itong Psalm in chapter 8 verse 5. And you have made men, ginawa daw tayo, a little lower than God and crowned them with glory and honor. Ito ang Lord, ito ang tao. Ginawa lang tayo medyo mas mababa lang sa Diyos. Hindi ka pantay ng Diyos, mas mababa lang. At lahat ng angel, lahat ng pawaba, mas mataas na tayo. Si Lord at tayo. Kaya huwag mong titignan ang sarili mong mababa. Ginawa ka lang, medyo mababa lang. Yung iba, medyo napasagad ang baba, kaya hanggang 5'1" lang, di ba? Napasagad yung baba. Medyo mababa lang. Yung iba naman talagang halos pantay lang, konting-konti. Yung iba sumagad. 4'11". God made you a little lower than Him. Konti lang. Kaya huwag niyo pong ibababa ang sarili niyo na. Huwag. Kasi yan po ang kalalagayan po ng tao. Konti lang. Now, in Genesis, ito po, makikita po natin, ano ang ginamit ng Diyos nung tayo'y nilikha? Ang langit, ang stars, ang buwan, ang ginamit niya ay? Daliri. Sabi ni David sa Psalm. Genesis chapter 2 verse 7, Then the Lord God formed the man from the dust out of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Then the Lord God formed the man from the dust. Now, hindi po masyadong malinaw dito kung anong ginamit. Daliri din ba? Pero ang sinabi, nilulak ba? Nililak tayo. Nililok. Lilok. Lilok ba? Lilok, di ba? Sa alikabok at mula sa ground at bumuo siya ng tao. Now, dito hindi, pero mamaya lilinaw, di pakikita ko kung anong ginamit ni Lord. Mahirap kung daliri, ano? Yung gano'n sa alikabok para mag-form. So, mas mataas ang porsyento kamay ang ginamit. Kumuha ng dust at pinorm. Di po ba? Pinorm. Ganun po. Dati nung kami bata, gagawa kami ng tumpok na tubig dyan, gaganunin. Tapos, kung walang tubig, wiwi lang. Pwede na, di ba? Meron ka ng ano. Ginawa niyo rin ba yun nung bata kayo? Yan nga natin pag-usapan niya. Ay, meron ka ng paso dyan, di ba? O, yun ang ginagawa natin. Kamay ang ginagamit natin doon. Although dito, hindi ganun kalinaw. Pero titingnan natin. But, let's go here. Sa Ephesians chapter 2, verse 10, nailagay ba dyan? Pakihanap nga, Ate Odessa. You are, Ephesians chapter 2, you are handmade God's masterpiece. Ephesians chapter 2, verse 10, For we are God's masterpiece, and He has created us anew in Christ Jesus. We are
Sa ibang translation, the handmaid of God. Masterpiece. Handmade. Gawa ng kamay. Hindi po ng daliri. Although siguro kasama na yung daliri doon, pero kamay na ang pinag-uusapan dito. Kung tayo ay namamanghana sa bituin at buwan, pag tumitingala tayo sa gabi, sabi ni David, wala yan. Gawa lang ng daliri yan eh. Iyon po ang ibig sabihin ni David. Hindi niya po pinagmamalaki, ang ganda ng buwan, ano, gawa ng daliri. Hindi. Sabi niya, kumpara sa tao, ang tao ay gawa ng kamay. At ang hinahangaan niyong yan, gawa lang ng daliri. You are God's, sabi mo, ako ay God's masterpiece. Handmade. In Genesis chapter 1, I want to show you here something very interesting. Genesis chapter 1, verse 3. Then God said, let there be light. And verse 6, then God said, let there be a space. Nagkaroon ng kalawakan, langit. Una, let there be light. Nagkaroon ng ilaw, liwanag. Hindi ito yung araw, liwanag lang. Kasi iba yung araw. Kaya iba, dalawang klaseng light ang create ni Lord. Isang liwanag at sa yung sun. And then verse 9, then God said, let there be water. So nagkaroon ng tubig at tubig. And then nagkahiwa-hiwalay ang lupa at ang tubig. Let God said. Verse 14, then God said, let lights appear. Magkaroon ng liwanag para mahiwalay ang umaga at ang gabi. Alam niyo po, ano napansin niyo po dyan bago nagkaroon ng light, ng space, ng waters, at nung separate gabi at araw? Then God said. God said. Sinalita lang ng Panginoon, nagkaroon na. Magic, di ba? Parang magic eh, no? Boom! Andiyan na, let God said. Alam niyo po ba, ang tao, hindi po sinabi ni Lord, and God said, let there be man. Boom! Hindi po ganun paglikha ng tao. Napaka-special natin. You are unique. Wala kang kaparehas. You are handmade. Habang ginagawa ka nyo, siguro gagawin ko si Sister Big Big. Ulo mo na. Bakit kayo tumatawa? Si Ryan ba yun? Gagawin ko si Ryan. Ryan. Ganyan. Si Hill, gagawin ko. Konti lang, kahit konting clay lang, pwede na. Kahit konting clay lang, pwede na yan. Handmade. Ito po yun, oh. Pakita ko po sa inyo. Ano ilagay ko pa dito? Yun, Genesis 2:7. Balik ulit tayo ng Genesis. Then the Lord God formed the man. Hindi sinabi, God said, let there be man. Kasi kung ginawa yun, generic tayo lahat. Para tayong robot, pare-pares itsura natin. More or less. Pero, then God formed a man from the dust. Handmade. Unique. Binigyan tayo ng panahon. Hindi yung, alam niyo, pag marami kang kasama sa bahay katulong, inuutos lang. May bisita ako, luto kang adobo. Pati juice, dagdagan mo na juice, ha? Tsaka sandwich. Sige, gugutom na itong bisita ko, eh. Pero iba po yun. Pare, upo ka muna. Ako magluluto ng adobo para sa'yo. Special. Ganon si Lord. Napakahalaga natin na hindi niya binigkas lang. Ako ang maglililok sa inyo sa isa. Because kayo ay mahalaga sa akin. Kaya huwag mo titignang mababa ang sarili mo. Alam niyo po ba, ang isang bagay na handmade, gawa ng kamay, hindi po lumabas sa factory. Ito'y gawa ng kamay. Alam niyo po yung mga gawa sa factory, pare-pare ang itsura, yung mga cellphone natin, dumadaan yan sa molde. Next, gagalaw ulit doon, lalagay ng electronics, puro makina, yung kotse din. Sa factory yan, makikita mo, nakalinya yan, ginagawa yan ng makina.
Kapag dumaan sa factory at ginagawa ng makina, alam niyo po bang halaga nun? Mura lang. Mura lang ang mga yan. Pero kapag handmade, gawa ng kamay ng tao, kakaiba, mahal po. Malaki ang diferensya sa presyo. Now, gusto ko po magpakita ng isang example lang. Itong may picture akong sinearch. Ang pinakamahal na painting sa panahon natin ngayon. Pinakamahal na painting. Ang pangalan ng painting na yan, The Card Players. Magkano? $250 million ang halaga niyan. Sino ang nag-paint? Si Paul. Sige nga, mabasahin nyo. Shazam. Si Paul Cézanne, nung 2011 niya lang pinaint yan. At nagkakahalaga sa piso yan ay more than 11 billion. Isang painting lang, 11 billion. Pwede na akong magsarado dito, lahat ng kantin at mga ibang bahay na kami nila Ben at mabubuhay na kami sa 11 billion pesos. Hanggang sa apo-apo ko. Ganong kalaki ang perang yan. Kaya lang mabuhay. Gawa ng tao ng kanyang kamay. Ganyan ang halaga niya. Handmade. Ngayon, mura na yan kapag may replica. Ibig sabihin, dumaan ng malaking Xerox machine, photo machine, photocopy machine, colored, print. Halos parehas na parehas. Replica ang tawag. Mura na yon. Hindi ko alam, baka 5,000 pesos. Yun na lang ang magiging halaga. Kaya ikaw, tingnan mo ulit yung katabi mo. Itong mukhang to, turo niyo mukha niya, itong mukhang to, walang kaparehas to. Unique to. Parang hindi kayo naniniwala eh. Sige, ipagyabang niyo naman sa katabi niyo, unique to. Parang ayaw niyo eh. Gawa ni Lord to. So mahal ang ginawa sa'yo. You are made in the image and likeness of God. And to end, I like to end here. As I said,